Yes, hello! Hello mga kamudang, good morning! Good morning, good afternoon, and good evening! Thank you for listening sa mga nakadaan dyan. Tambay muna, sige na. Makinig ka. Makinig ka naman, please. Mga kamudang, here we go again. Mema mema. Tara na, let's. Hello. At ako'y may imemema sa inyo, mga kamudang. Stay tuned na. Makinig, makinig, mga maritis. Mga maritis, alam nyo ba? Alam nyo ba ang latest? Ha? Nagkataon na lumabas ako, tapos may nagsabi sa akin na yung asawa daw niya. Namumroblema kasi siya dahil yung asawa niya is OFW. Tapos siya, ibig sabihin ko, siya yung laging nakakausap ko about sa husband niya, ganun. Tapos ako yung magpapayo, kunyari. Syempre, kunyari, depende na sa kanya yon, no, kung i-adapt niya. Ito nga, mga kamudang. Yung asawa niya, parang wala nang affection. Ibig sabihin, parang hindi niya na maramdaman yung asawa niya. Wala na siyang, gusto niyang maramdaman, pero parang hindi niya kayang abutin. Yung parang ganun. Oo, OFW nga kasi malayo, ganun. Parang yung malayo na yung pagitan nila, as in parang malayo na. Ganun. Kasi 'di ba bilang isang babae, mararamdaman mo na kahit malayo kayo sa isa't isa, is ramdam mo yung pagmamahal ng asawa mo. Bukod sa nagsasakripisyo siya sa kanyang trabaho para ma-providean yung family, ganon, pangangailangan. Syempre, bilang asawa na nandito ka at babae, maghahanap ka ng para naman sa'yo, 'di ba? Bukod sa anak, bukod sa pangailangan ng bahay, paano yung pagiging asawa mo? Pakiramdam niya kasi yung kung mag I love you lang yung kanyang asawa daw is pag aalis na o kung saan man pupunta, kung nagkakausap sila, mga mudang, oo, lagi silang nag-uusap, yung husband yung laging natawag kasi yung wife hindi naman siya tumatawag sa asawa niya ng madalas. Inaantay niya lang tumawag yung asawa niya kasi ayaw niya nang maramdaman ayaw ko kung anong ibig sabihin nun. Kasi one time hindi lang one time, palagi daw na laging tumatawag yung babae. Pag tumatawag, laging naka-another call, ganun. Parang sinong mag-iisip ng ganun, 'di ba? So, aantayin mo na lang siyang tumawag. Parang pakiramdam niya is parang second choice, parang ganun. Panakibutas, hindi ko alam. Kasi yun ang nararamdaman ko sa sinasabi niya sa akin. Na dapat, kung sa tutuusin, siya daw yung unang matatawagan dahil alam niya yung oras ng asawa, ganun. Dati naman daw natawag yan kahit kagigising lang. Pero tatawag yan pag nakaupo na sa lamesa, kakain na, o kaya may lulutuin, may gagawin sa kusina. Parang ang style ng usapan nila is parang PBB. Na hindi mo na ma-express yung nararamdaman mo. Yung parang nararamdaman niya na yung mga lambing, yung usapang mag-asawa, hindi masasabi dahil laging
pag tatawag nga siya, laging may ginagawa sa kusina, kumakain, naglalakad, may ginagawa, o kaya madalas laging nanonood sa kanyang laptop, at nanonood na sa kanyang laptop, nanonood pa sa isang cellphone, parang ganon. Parang tumawag lang para may masabing, tinawagan naman kita, ano bang problema mo? Yung ganon. Buti nga tumawag ikaw hindi ka tumatawag. 'Di ba? Oo nga naman, bakit ikaw hindi tumatawag mo dang? My gosh. Kasi naman ang reason nun, parang nasasaktan siya sa tuwing tatawag siya, parang naka another call, ganun-ganon, tapos maghintay ka ng ilang minutes bago ka tawagan. Parang ganun. Kaya ayaw niya na maramdaman yung sakit na ganun. Pero patuloy pa rin niyang nararamdaman dahil sa tuwing ganun nga, na hinahanap-hanap niya yung pagiging asawa ng asawa niya, is ang nararamdaman niya is best provider lang. Wala best provider sa family, sa lahat. Echepwera ka na. Echepwera na siya. Ganun mo da. Kaya natatouch talaga ako sa lahat ng mga sinasabi niya. Kasi wala naman siyang ibang nakakausap. Kundi ako. Oo, hindi ako palalabas, ganun-ganon. Siya minsan, pag wala siyang ginagawa, napunta siya dito, ganun. Parang may mahingian lang ng kanyang nararamdaman, may mahingahan lang, hindi mahingian. May maanuhan lang siya. Kaya, yun, okay naman sa akin. Kaso, syempre, mas maganda na rin, kaya naisip ko tong channel na to, kasi nakakatulong. Nakakatulong talaga na, kasi ang hirap ramdam mo yun. Yung mga ganun, makakapagpayo ka ba? Kung ganun. Pero depende na lang sa kanya kung yung pinapayo mo is pinapakinggan niya, 'di ba? Syempre, may kanya-kanya tayong pananaw sa buhay. Depende na lang kung i-adapt mo 'yon or ano, 'di ba? Kasi sa kanya na 'yon. At least bilang listener niya, kahit papaano, nagbibigay ka rin advice, hindi yung tango ka lang ng tango, oo, ganun lang. Siyempre, kahit papaano, makakaano ka rin. Ayun, parang ang sakit-sakit sa kanya, parang wala, yung pakiramdam niya na ganun, na wala na siyang, parang ang tingin niya sa sarili niya is wala lang, na diyan ka lang sa bahay, ganun. Alagaan mo yung mga anak mo, ganun. Yan ang posisyon mo sa buhay. Huwag ka na sa asawa, ganun. Ayun nga, ayan, umiiyak siya kapag pupunta dito. Nakakaawa. Nakakaawa yung pakiramdam niya. Hindi siya, yung pakiramdam niya. Na sabi nga, 'di ba natin, na ibinigay yan sa iyo ni Lord, kayanin mo, sabi ko sa kanya. Kayanin mo. Pag-pray ka palagi na gabayan yung puso't isipan mo, na huwag masira yung family, na maging very good wife and mother ka, na hindi ka magkamali sa lahat ng mga bagay, kahit hindi ka perfect, pero lahat ng masasabing mother, wife, ginagawa mo, nasa sa kanila na yun kung hindi nila ma-appreciate lahat ng bagay na ginagawa. Wala, ganun lang talaga ang buhay. Kaya nga sabi ko, 'di ba mga kamudang, ano tayo kanya-kanya tayong linya ng ating mga hinaing sa buhay. Yung mga sakit na nararamdaman natin, kanya-kanya tayo. Pero sabi ko nga 'di ba sa una,
na isipin nyo ang buhay parang gulong lang yan. Paikot-ikot lang. Kaya ang problema, sabi nga, 'di ba, wag mong tatambayan. Go with the flow. Kahit masakit, kahit ako na nagsasalita na may sarili ring nararamdaman, pero go with the flow. Tapos kapit ka kahit katiting, at least kumakapit ka kay Papa G. Kapit ka. Kasi wala ka ng ibang kakapitan. 'Di ba? Siya lang. Kaya kung hindi mo siya kakapitan, talagang sure ko sa'yo na may lata ka na sa likod na hila-hila paglabas mo ng bahay mo. Ganun lang. Kasi bibigay ang utak mo pag wala kang kapit kay Papa G. Kaya kapit lang. Lahat tayo may sakit na nararamdaman. Yung ibang tawa ng tawa dyan, yung mas malakas ang tawa, mas malakas mang inis, ganun. Pero deep inside, tao rin naman. Lahat tayo tao. May sakit na nararamdaman, may doubt, may ganun. Pero ang wag na wag nyong tatanggalin sa sarili nyo is kumapit kay Papa G. Lahat yan. Kaya kayo, mga kamudang ko, mga kamudang, salamat sa pagtambay. Hello! Good morning, good afternoon, and good evening. Okay. Mag-iingat tayo palagi ha, at gabayan nawa ni Papa G ang bawat isa sa inyo at ang mga pamilya na naiwan nyo sa Pilipinas at saan lupalup kayo ng mundo ngayon. Naway gabayan lahat ng bawat isa sa pamilya nyo. At naway sana mga kamudang ay wag sana kayong magsawa na makinig, dahil ang aking mga sinasabi ay hindi lahat edited. Kung ano lang yung sinasabi ko, na kung ano yung nararanasan ko, naririnig ko, lahat ng mga sinasabi ko is pagpasensyahan nyo na, dahil hindi to scripted. Goodbye! Love you mga kamudang! God bless you all!